So magandang araw sa inyo ulit mga kaibigan. So meron ngayong lumabas na update galing sa mga mainstream media, no, particularly dito sa Frontline Pilipinas. So may report sila tungkol dito sa progress ng Metro Manila Subway, ano. So panoorin natin yung bahagi ng report ng Frontline Pilipinas. Ayon sa DOTR, mula sa Valenzuela Depot na dulo ng subway, higit 670 meters na ang nahukay para sa southbound tunnel, habang 570 meters para sa northbound tunnel. Kumpiyansa ang ahensya na matatapos ang proyekto at magagamit na ito ng publiko sa 2029. Pero titingnan daw kung pwedeng maipagamit ito ng mas maaga. Partikular na ang unang bahagi nito mula Valenzuela hanggang Ortigas sa 2028. So yun, no, pinakita doon yung current na progress kung nasaan na, kung gaano nakahaba yung nahukay ng mga tunnel boring machine, no. So dito makita natin southbound ay 671 meters na. So ito yung southbound, ito yung naunang TBM, siya yung naunang humukay, no. And then after a month or 2 months, if I'm not mistaken, sumunod naman itong second TBM. Yung pangalawang TBM, sumunod na siya. Yung hinuhukay niya yung northbound na tunnel. So kasi southbound, yung pag nabuo na yung tunnel na yan, yung mga tren na papuntang south, dyan dadaan sa tunnel na yan. Then itong northbound, pag natapos na ay yung mga pan-northbound na train o papunta na ng pabalik na ng depot, no. Itong southbound hanggang ito yung papunta ng hanggang Terminal 3 o kaya hanggang papunta ng FTI, no. So yun. So ito na yung kanilang mga nahukay, no. So tingnan natin, i-visualize natin kung itong mga progress na ito na nagawa nila, no? So tingnan natin dito tingnan muna natin doon sa drawing, no? Kung doon sa alignment drawing, kung saan pinapakita yung alignment ng tunnels, no? So ito yun. So ito yung alignment ng tunnel boring machine, no? Ito yung tunnel na kung saan hinuhukay ngayon ng tunnel boring machine. So ito yung entry shaft. Ito yung location ng entry shaft. Then itong mga lines na ito, itong red line, ito yung alignment ng northbound tunnel. Itong blue na line naman, ito yung alignment ng southbound na tunnel, no? Then kung mapapansin nyo, meron ditong mga marking na 1 kilometer 600, 1 kilometer 500, 1 kilometer 400. Yan ay nagre-represent ng 100 meters per ano niyan. Yung pagitan ng mga marking na yan, 100 meters. Yun yung nire-represent yan. So medyo pabalik lang yung numbering niya kasi nagsimula yung numbering niya dito mismo sa Quirino Station. Yung kilometer 0 niya ay yung nasa gitna ng Quirino Station. So gagamitin nating reference yung mga marking na yan para malaman natin kung nasaan na yung mga tunnel boring machine. Although ito approximate natin, hindi naman ito saktong-sakto, no? So let's say unahin nating i-compute yung northbound muna, yung 578 meters. So yung 578 meters northbound, so ito. So let's say ito ay nasa 20 meters lang. Magamit tayo ng ibang kulay.
So ito, 120 meters, 220 meters, 220 meters, 320 meters. Ito tayo. Oops. Lang nga sa paint ang gagamitin natin. So yan, 50 meters, then 120 meters, 220, 320, 420, 520, then 50, no, kalahati. So approximately nandyan na yung northbound TBM dito sa area na to. So around that area yung TBM. So kung titingnan naman natin yung TBM number 2, o yung pangalawang umalis na TBM, nandiyan na yung northbound na TBM approximately. So kung titingnan naman natin sa mismong mapa, tatandaan nito yung formation na to, lagpas lang siya ng kaunti dito. Around this area dito. So dito naman sa Google Earth Pro, ito naman free download naman to sa Google mismo. Search nyo lang sa Google, no? Search nyo lang sa Google, then pwede nyo install to sa computer nyo. Although mas preferably medyo capable na system, no? Kasi hindi na-download niyo yung mga maps. Dito pwede kayong gumamit ng tools bago ruler. So sa line na lang igagamitin ko, then in meters, no? Meters. So ito yung umpisa ng tunnel northbound. Isang click dito. Then ayan yung line. So makikita nyo naman, no? Yun yung meter niya. Usod siya. So nasa 571 around this area. Dito 571. Approximately ay nandyan sa area na yan. So lagyan natin ang mark around this area. Yung unang TPM. So yan natin. Zoom natin ng konti. Nandyan sa area na yan. Approximately base dun sa binigay nilang sukat, no? 78 pala, no? 578. Yan. 578. Around this area. Bilugan ulit natin. Around this area. Yung pinaka ulo ng TBM ng pa-northbound, no?
So, check naman natin ngayon yung southbound. Clear na natin yan. Then, tingnan ulit natin dito. Yung southbound naman, sabi dito ay nasa 671 meters. So, i-approximate ulit natin gamit ang ibang kulay. So, ito. 20 ulit. No? Then, 120. 220. 320. 420. 520. 420. 520. 620. Bago 671. 620. So, kalahati. Tapos kalahati sa kalahati rin. Yan. So, approximately ay nandyan na yung pangalawang TBM. Yung southbound na TBM. Nandito na siya. Approximately. Dito sa area na to. So, ito yung Mindanao Avenue Extension. Ito yung interchange dyan, no? So, malapit na siya. Titingnan natin, malapit na silang tumawid sa Tulyahan River. Ilan po ba ito? 1, 2, nasa 300 meters pa. Approximately, more than 300 meters pa yung kanilang kailangang tawirin. So, kung titingnan naman natin dito sa mapa, sumobol tayo. Isa ulit tayo dito. Bago. 671. 671. Yan, around this area. Yung TBM. Medyo malapit na rin, no, sa Tulyahan River. Although, hindi natin ano pa kung kailan siya talaga actual na tatawid. So, dito yung kanyang approximate location. Sa area na yan. So, malapit na dito sa interchange. Iyan na natin. Nasa ilalim na ng Manganta na eatery. Although ito, in-update to, nakalagay dito sa Google, in-update siya nung last year pa to, itong image na to. Pero yan yung location na niya. Base dun sa binigay nilang data, dito sa location na yan. Ganyan siya kalayo. Mula dito sa interchange, nandito na siya. So ito, binase natin sa binigay nilang data. No? So yan, nandiyan sila. Yan, sa area na yan. So ito, tingnan ulit natin ito yung mapa. Yung alignment pala. So yan yung location niya. Mula dito sa starting point nila dito sa entry shaft. So nandiyan na sila. Sa lugar na yan. So hopefully nagkaroon tayo ng idea sa location ng mga TBM.
So, binase natin 'to dun sa report ng progress ng contract package CP101, no? From Depot papunta sa Quirino Avenue. So, additional info, no? So, pwede nating malaman kung ilang rings na yung nailagay nila. So, ito yung mga rings. Yan, ito yung rings na bumubuo dun sa tunnel, no? Na hinuhukay ng TBM ngayon. So, itong mga kada segment, isang ring, no? So, yan yung bumubuo ng tunnel. Malalaman natin, pwede natin malaman kung ilan na yung nailagay nilang rings o ring segment diyan sa hinuhukay nilang tunnel. Base dito sa kung ilang meters na nila, ilang meters na yung naging progress nila, no? So, kung titingnan natin yung drawing, so ito, pinapakita dito yung isang segment, no? So, yung lapad ng isang segment ay nasa 1.5, 1,500 millimeter o 1.5 meters, no? So, it means na kada segment na ito from this point to this point ay nasa ay nasa 1.5 meters. So itong lapad na to, yan ay 1.5 meters, no? So ang pwede natin gawin, ko-compute natin. So yung northbound muna, no? So 578 meters divided by, so kasi hati-hatiin natin yan into 1.5 na segments, no? 1.5 is equals to, so dito sa northbound ang nailagay na nila ay 385 na ring segments, no? So yun na nailagay nila. Then dito ulit sa drawing, kung titingnan natin, kada ring segment, itong buong isang ring ay may 6 na piraso ng segments. Ino-compose siya sa 6 na piraso. So ito yung mga pirasong yon. Ito yung mga pirasong yon. So 6 na sa isang buong ring, 6 na ganyan. So limang segment bago isang key segment. So 6 in total. So dun sa bilang na nailagay na nila, na nagawa na nilang rings, nailagay na nilang rings, bago i-multiply natin yan sa 6 kasi kada isang ring 6, no? So nasa 2,312 na piraso ng mga segments ang total na nailagay na nila dun sa northbound. Ngayon, kung titingnan naman natin yung southbound, 671 meters. 671 bago multiply natin, sorry, divide natin ng 1.5. So ang total na ilagay na nila para sa southbound ay 447 na rings na, no? So 447 na itong rings na ito na nailagay nila. Ngayon, kung i-multiply ulit natin yan sa 6, kasi kada isang ring ay i-compose ng
6 pieces, no? Equals to 2,684 pieces na ng segment ang nagamit nila para dun sa southbound. So at least yan, lalaman natin kung ilan na yung nalalagay nila dun sa buong tunnel na progress na nila na hukayin. So hopefully ay i-update nila rin tayo ulit, lalo na pag patawid na sila sa ilalim ng Tulyahan River, no? At sana magkaroon ulit ng video rin para ng kung ano yung kaganapan dun sa loob mismo ng TBM. Hopefully regular na mag-update ang DOTR kasama yung mga accredited na media nila para at least maging ma-inform ang publiko tungkol sa project ng Metro Manila Subway. So yun lamang po. Maraming salamat po sa inyo.